ka-greeners, magandang hapon! So, nandito tayo sa ating garden. Kaso, wala pang masyadong tanim dahil alam nyo na, nagpupunla pa tayo ng mga buto. So, today, o ngayong hapon, ibabahagi or ipapakita ko sa inyo yung naging tubo ng ating mga ipinunlang buto. So, ito sila. At sana, in a few days mga ka-greeners, ay matanman na natin itong ating garden dahil excited na akong makita sila na nakatanim yung ating either pichay or lettuce or pak choy. So excited na tayo na malagyan sila. Tapos itong ating coco shells at andabayanan yung mga ka-greeners dahil doon banda, dito banda. Sana makita nyo, dito banda, maglalagay tayo ng coco shells din. At ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng ating DIY coco shell as planter. So dito, iba rin ang nilagay natin dito. So marami tayong mga plano. Kaya lang, nag-aantay tayo sa ating mga ipinunlang buto para may maitanim na tayo. At by the way, yung pinutol natin na malunggay, ito na siya. Tingnan niyo mga ka-greeners. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-greeners, yung ating pinutol na malunggay. So ayan, may bago na siyang dahon. Yes, excited na tayo para makakain ito. Yung ating strawberry mga ka-greeners na yung mga runners natin. So titingnan natin kung nagkaugat na ba siya. So ayan, nagkaugat na nga. So ito yung ating strawberry mga ka-greeners. Ayan o. So nagkaugat na. So panahon na para siya ay putulin sa kanyang mother plant. So ayan. May 1, 2, 3. Ayan, oh. Pwede na itong ma-transfer sa malaking paso. So, puputulin muna natin ito sa mother plant. Ayan. Tapos, itong isa. Oh, nagkaugat na talaga. Ayan, yung ating mother plant. May bunga. So, pwede na itong mai-transfer sa malaking pots. So, ita-transfer natin yan. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating ipinunlang Chinese kangkong. At saka yung ating okra. Ayun. So, marami na talagang nag-aantay. So, yung ating okra, kapag, 3 leaves na. So, pwede na yang i-transfer or pwede natin yang itanim sa malaking mga paso or di kaya sa mga balde. At saka itong ating Malabar spinach. So, ito yung, kung naalala nyo, yung nagpupula tayo ng Malabar spinach gamit ang buto at ang stem. So, ito na sila. At may, ayun, nalusaw yata sa init. At saka yung ating sili. So, madami-dami na talaga tayong gawain sa ating garden sapagkat marami-rami na silang tumutubo. At yung ating mga lettuce, ito sila ngayon mga ka-greeners. So, ito yung mga lettuce natin na ipinunla mga ka-greeners. At meron din akong carrots na ipinunla. Ayan. Ayan na yung tubo nila. Sana pagpalain tayo na mapatubo natin na malusog itong mga ipinunla natin ng mga buto. Dahil sa kanila nakasalalay ang pagganda ng ating garden. So, ayan na sila, yung growth nila or yung tubo nila. Bali, dyan ko sila nilagay mga ka-greeners para hindi masyadong masira ng pusa at saka ng manok. So, dyan ko sila nilagay para magiging safe sila. Tapos, may tanlad nga pala akong itinanim at ito sila. So, ito yung mga tanglad natin. So, medyo nabubuhay na sila pero hindi ko pa sila inilabas o inilagay sa ating munting garden dahil medyo malakas pang init. So, pinapa-stable ko lang sila para hindi sila masisira. So, ayan. May changes na at may panibago ng usbong na dahon. So, ibig sabihin, pwede na yung mailagay sa ating munting garden. So, yung ating strawberry mga ka-greeners, ay pwede natin itong i-transplant. Ay, by the way, meron pala dito isa pa. So,
ililipat na natin ito sa malaking paso para naman lumago na siya at magkaroon ng maraming bunga. At yung ating Malabar spinach na galing sa buto, pwede na rin yung mailipat sa ating mga malalaking paso. Kaya lang, padilim na kasi it's almost, ano bang oras ngayon? Medyo madilim-dilim na, makulimlim na. So, ito lang muna ang ating itatanim or ililipat sa mga bagong paso. So, medyo makulimlim na mga ka-greeners. Bilisan na natin ang paglipat tanim ng ating mga strawberries. Medyo maingay sapagkat lapit hapon na. Kaya pagpasensyahan nyo na mga ka-greeners yung ingay dito sa amin. So, kukunin natin itong alambre na inilagay natin. Tapos, ganito lang. Pisil-pisilin ng kaunti para lumabas yung ating strawberries. Ayan. Para mapadali mga greeners, may kaunting trivia or tricks tayo dyan. So, ito yung dapat natin gagawin para mapadali yung paglagay ng ating strawberry or iba pang mga tanim. So, Sabado ngayon, kaya medyo maraming tao dito sa gym dahil may naglalaro ng basketball, kaya medyo maingay. So, sana ay dinig nyo ang aking boses. So, ito lang yung tricks or tips natin para mapadali yung paglagay ng ating mga itatanim. So, ayan. Oh, ayun, di ba? Napakadali. So, gaya ng sabi ko sa inyo noon na dapat hindi nakabaon yung ating crown. Dahil kapag ang crown ay nakabaon, so masisira talaga yung ating strawberry. So, ayan. So, dito pa tayo. Para mapadali. Ganyan lang. Para di na tayo mahirapan sa pag-transfer ng ating mga itatanim. So, ganito lang pala ang dapat nating gagawin. So, ayan. O, diba? May butas sa gitna dahil ginawa natin ng kaunting diskarte. O, ayan. Tapos, diba, napakadali. Ayan. Siguraduhin yung mga ka-greeners na hindi talaga mabaon sa lupa yung ating crown. Dahil malulusaw yung crown. So, ibig sabihin yan, kapag nalusaw, mamamatay yung ating crown. So, ayan. Dahil medyo basa pa yung ating mga runners, so di muna natin yan didiligan. So, sit aside natin dyan. Sana ay kasama ko pa kayo sa pagpalago at pagpaganda ng ating garden. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless and happy gardening. Bye!